Oo nga eh. Nako, abangan natin yan ha. Para sa akin kasi mas ideal yung tank setup nung Lucas. Kasi may damage ka naman early game. Actually, hindi ka naman nagkukulang ng damage. And I think mas maganda lang yung idea na nagagamit talaga siya early game. Kasi medyo iwas sa teamfight dito yung Lucas. And honestly, kapag naka-damage ka, medyo wala kang resilve pag wala si Mufasa. Kasi wala yung dagdag kunat. Welcome to Eto Mobile na guys, Legends. tingnan natin kung makakakita tayo ng another game number 3 para sa ating series. This is Aurora versus AP Bren. Is this gonna be the time para makakuha ng isang panalo ang bago sa MPL na AP Bren? Ayun na naman yung Siya naman yung siya freeze. naman ngayon. Anong pakiramdam? Ito yun eh. Ito yung ginawa nyo sa akin eh. Gantong-ganto kanina yung nangyari. Sabi ni Yue, okay lang yan. Basta, mali pala, sabi ni Yue. Sorry na Okay lang yan, magle-level 2 pa rin naman ako. Kasi wala namang na-miss na minion dito si Yue. Okay na. Kota na tayo. Oo, kota na tayo Kota na tayo. ngayong araw. But anyway, may kita natin ngayon na data for the hero composition din na talagang stacking or scaling rather yung mga heroes ng Aurora. Kaya naman siguro for AP Brand talagang focus sila on trying to limit or zone out yung mga players dito ng kanilang kalane. Damage Lucas confirmed. Damage. Oh, Ay, okay. Oo nga, naka-damage. And babalik na naman tayo dun sa pinag-usapan natin na kakayanin ba ng isang Lucas na makipagsabayan? Kasi nga, wala nang awatan yan eh. Di ba kapag nag-flash combo na yung isang Lucas, yung ni-left right na niya, Pag nginert-ngert. nginert niya na, wala nang atrasan dun eh. Wala ka namang Matilda na pwedeng humatak sa ibabalik. Dalawa pala yung ngert-ngert sa side ng AP Bren. May ngert-ngert din yun eh. Yung Ngert-ngert ba yun sa Barats? Barats? Hindi pala. Hindi. Ngert lang yun eh. Ngert At lang. saka hindi na pwedeng ngert-ngetin. Niluluwa niya kasi yun eh. Oo nga pala. Minumumog lang. Tama. Mouthwash lang, Ano yung mouthwash? Mouthwash lang. Op! Wait lang. Kikidot, kailangan matras. Grabe, very animated tong hero composition. May ngert-ngert, may washing-washing. Oo. Diba? Pero, but yeah, jokes aside, may kita natin ngayon na first turtle para sa ating laban. Nakapwesto ngayon sila Demon Kite and rest of Aurora. May information naman come in from Kekidata. Okay. Teamfight baka ng naisa. Ang baba ng buhay dito ni Kekidot. Nagamit din yung kanyang revitalize pero nandito yung tatlong miyembro mula sa upunan ng AB Bren. Ibinugad doon sa may harapan pero si Demon Kite makakuha ng kill habang nakabawi din naman si James Pax ng isa. Atras muna sila. Ibibigay nila yung pagong. Lucky Bravos. Pero sabi ni Renly, hindi, ilaban natin. Retribution ginamit ng kakang James Pax at nakakuha ng isa si Yue. Grabe si Yue gumamit pa ng flick. Ay, bottom lane! Ay, wait lang. Di pa pala. Grabe to ha! Oh my gosh. Kanina sinabi natin yung advantage ni si Shizu nakuha niya dahil nakuha ng AP Bren yung pagong ng maaga. This time around, sabi niya, actually di ko kailangan yung pagong. Oo. Lamang talaga ako sa lane. Sabi ni Shizu dito, naalala ko nung mga nasa amateur scene, binubugbog mo ako eh. Ngayon, Oo. babawi naman ako sa'yo. Babawi Ano pala to? lang, Parang boss. medyo nostalgic na makabagong dating... Basta Ano yun? ba? Nostalgic na bagong... Oo. Basta. Ibig Alam mo- sabihin, hindi sila nasa unfamiliar territory. Oo. Kakilala nila Oo. ang amoy ng isa't isa. Naaamoy kung nandito ka. Pero ganun yung nangyayari eh. Oo, nagkakaamuyan nga. Hindi na, nakita natin eh. Kasi, I mean, based dun sa galawan ni Shizu, para bang, sabi niya siguro dito, familiar to eh, yung mga gantong galawan. Hindi man ito yung mga heroes ng time na yon, pero based doon sa behavior, parang gayon eh. Oo, ganito no, September 1, 11:35 a.m. 2023. Oo, ayan, goal swap tayo sa may mid lane. Okay, naku, nabagsakan na rin ng Eternal Guard habang washing dito si Demon Kite. Kailangan niyang panain! At yun na nga, sa pool, si Chobs Kurt. Nakakadalawa na si Demon Kite. Grabe, feeling ko yung dito, yung training ng Kite Brothers, sabay na umaasinta, Granger at saka Oo nga eh. at saka Suyu. Kumbaga, asintado talaga yung dalawang core nila. And very important na makakuha sila ng magandang timing kasi again, nakita natin stats nila kanina, napakalaki ng kanilang damage contribution sa kanilang team. And sa kadahilan ng na-enable din naman kasi sila ng kanilang mga kampe, nakakuha nila yung timing sila. So tuloy-tuloy yung pag-arangkada, yung momentum na makakuha dito ng Aurora. Grabe, sinalubong! Nagamit yung Zaman Force pero hindi na maximize yun. Ngayon, ilalapag yung Glorious Pathway. Meron pa sila mga minions dito habang si Chobs Kurt ay nandito na yung for the follow-up pero wala na sila kasing aabutang buhay na Shizu.
sabay yung pagong ay available na rin. Grabe, ganun naka-importante ngayon. No? Ginamit talaga yung Glorious Pathway para hindi lahat makuha ng plato dun sa may bottom lane. Pero ito na naman tayo sa T-Vite. Talo na naman dito si Edward habang nailapag yung internal guard. Habang nasusugar niya para makatakas dito si KK Dot. Habang si Derek kailangan matras. Ngayon kakain siya, pero na-deflect. Oh my gosh, ito na yung takbuhan mula sa AP Bren. Nakadalawa na kagad dito si Edward. Nahabol na din si Shizu. Ngayon ay kailangan lumayo. Ang sakit ng mga kalmot mula dito kay Yue. At agaw pa sila ng purple bomb. Naku po, ginugutom na ang AP Bren. Grabe yung zone out ni Edward kanina. Gutom na si Mufasa. Ang masakit pa ron, may revitalize pang hawak si Rene J. And alam mo, kaya nawiwirdoan ako na walang kumukuha ng Phoebus kasi ganito siya ka-Dice Turtle pero si Shizu mabibigyan na naman. Oh my gosh, nakaltukan ni Rene J doon sa naging tagpo na yun. Ayun, numununo pa nga si Demon Knight. Aray, pagbabarilin uli. Habang si Kikidot, kailangan lumayo. Naku, nagamit na rin kayo yung Revitalize, pero napalalim ata. James Banks? Itong si Edward, habang si James Banks ay nandito. Naparin! Pinagbabaril! Andun yung Kike duo, pero again, hindi pala Kite duo yun, nalito na rin ako. Pero si Demon Kite ay nabuhay. Si Edward pa, si Yue pala ang namatay dun sa naging tagpo na yun. Grabe nangyari dun sa may bottom lane. Gusto ko lang sabihin, habang kumuha ng kill si Dominkite, dumiretso na agad siya sa pag-push ng turret. Yeah. Ang laki na nung nung goal niya, 4.8k. Oo, mas importante na ngayon, especially tapos na yung 5-minute mark, na nakakuha sila ng pressure sa opposite side of the map and also to give ample amounts of farm sa kanilang dalawang core, yung Kite Brothers. Nasa magkabilang side sila ngayon, nasa bot si Dominkite, nasa top si Demon Kite. Pero interesting yung naging choice dito ni James Banks. Hindi niya tinapos yung kanyang Hunter Strike. Fury Hammer lang yung binili niya and headed towards War Axe yung Lucas. So I think ang na-realize rito is hindi, kulang siya sa damage, technically speaking. Pero hindi damage yung kailangan niya ngayon, but a form of sustain. Yeah. Lalo medyo barubal yung nakukuhang Ginagawa. HP pabalik Oo. ni Lucas kapag ginagamit niya yung first kill. Pero kasi yung ginagawang pambabarubal din ng Aurora na Dinidiretso. every time papasok dito yung AP Bren, head-on collision yung ginagawa ni Rene J. Parang sige, gusto mo lumaban, lalatagan ko kayo ng pathway dito. Parang alam mo, may arena, may carpet na pwedeng pagsayawan ng dalawang team na to. Kaso ang problema ng AP Bren kasi, may kalaban silang Revitalize Hylos na neglect yung damage output na binibigay ni James Banks. Kanina nga dun sa may bandang ibaba, di ba? Ida-dive dapat si Chobskirt nila. Pag yung Glorious Pathway, ang nangyari na lang si James Banks, sumalo na lang doon. Sabi, wag kang prinsesa ko, wag kang Ayan prinsana na. ko. Huwag si Oh, Chomsky. isa-isahin nyo yan. Isa-isahin nyo yan. Ano yan? Yan. Si Rene J, Edward, Demon Kite, Yue, Dominkite. Ay, Wait lang. Sa amin kasi, boss, MPL is work eh. MPL equals work po kami. He said yes. Ano yan? Anong ibig sabihin ng he said yes, boss? Anong nangyari? Ay! Nasaan ang sing-sing? Okay. Week collabs. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat ulit sa pag-celebrate at sa panonood sa mga pinakamalalakas. Ay! Congratulations po. Ito ang ilagay nyo sa community poll kanina. Ito malupit na duo. Oo. Pangalanan. Ilabas sa mga Ayan, cellphone. umabot. Congratulations to all new registered criminologists. Yun. Congratulations po sa inyo lahat. Grabe naman. Grabe no, napakasaya kasi with the 7 years na... Ayan, wait lang. Yan! Namiss yung Coach Lucky. Nagbabalik. Oo, pero ayun, ituloy lang natin saglit with all the 7 years na magkakasama tayo dito sa MPL. Napakasaya na yung iba naging criminologists na, yung iba registered na sa kanya-kanya mga profession. Gusto ko sabihin, ang tanda mo na Midnight. Tapos tayo caster pa din, no? Caster pa din. Caster ka pa rin? Oo, gumag-game 3 pa din. May game 5 at game 7 pa din, Chantel. Eto na guys ha, lamang ang Aurora 4K in terms of gold. 8 ang kanilang total kills against AP Bren at malaking discrepancy or malaking gap in terms of gold para sa mga gold laners natin. Parang mahirap ito para dito sa AP Bren. Pero hindi pa rin naman imposible. Again, nakita natin kanina kung paano nakabawi ang AP Bren mula doon sa 5,000 kalamangan ng Aurora Gaming. Pero ngayon ay nandito na ang pinakahuling pagong ng laban. For sure ay ibibigay na muna ito
ng AP Bren. Ang kailangan nilang gawin dito ay humanap ng trade. Kasi yung mga tore dito sa may top, mid, and bottom ay buhay na buhay pa rin eh. Oo, kaso mahirap sa, mahirap sa heroes ng AP Bren. Hindi ganun kadali humarap ng trade Yep. para sa kanila. Kahit si Shizu kanina, Ayan nabibigyan na, yata. pero ganda ng flicker, ah. Ayun na, naibungan na nga dito. Habit of the Guardian! Ay, umabot na gamit na rin yung Vengeance. Mula dito kay Edward. Naku, buhay pa rin si Edward, pero not for long. Nakakuha na rin din si James Panks ang isa. Shinoy, kailangan matras. Ngayon namatay na si James Panks. 4v4 na magiging laban. Kaya lang may kakulangan na in terms of sustainability. Dito ang AP Bren at wala na rin yung isa sa mga main damage dealer nila. Sobrang lala ng commitment ng AP Bren. 5 ulti yung binato para lang mamatay si Edward. Diba? Kaso kinain niya lahat. Vengeance plus Revitalize mula kay Rene J. I mean, namatay siya, pero kitang-kita mo na Sobrang ano eh. tagal. Oo, tsaka all-in dapat para makapatay ka ng isang Phoebus. What more pa kapag naka-ready si Aurora nung time na yun. Kasi ang ganda lang din ng talon mula kay Der with the Detonas welcome. Pero if Aurora yung nag-i-initiate ng teamfight, yun yung malaking question mark para sa AP Bren. Kakayanin nyo ba na Aurora yung magsisimula ng laban? Tsaka ano, what more pa nagkaroon pa ng another item si Yue kasi so far naka-glowing one pa lang siya eh. So mamaya masasakit against the tanky heroes of AP Bren. So may kita natin na parang Uy, grabe. susubukan na kuhanin si Der. Okay, kailangan na lumayo kagad ni Der. Nagamit niya kagad yung kanyang Detonas welcome para gawing dash at makaiwas doon sa plano ng Aurora. So, sa mga ganong klaseng atake ng Aurora, nakakapag-commit ang AP Bren. Sobrang lupit nun kasi yung sinecure lang yung Torre. I mean, wala naman, hindi naman kailangan talaga necessarily yung Glorious Pathway. Pero just to be safe lang, hinarangan niya na yung entry ng AP Bren. Tsaka sakto ko sa Lord, yung cooldown nung Glorious Pathway. Kumaga calculated to mula kay Rene J. And ito yung hina-highlight natin nung week number 1 actually. Yung mga timings ng kanyang Glorious Pathway. Aral na aral niya yung cooldown, aral na aral niya kung kailan ilalapag at sino yung lalapagan. Okay, may kita natin na that in terms of damage taken na nanguna dito si Kekedot. Pero kasi naging problema dito for AP Bren, kahit nakukuha ni Kekedot lahat ng damage, hindi nila masyadong kinakaya na pumalag pa rin sa teamfight. Again, earlier, lahat ng mga skills almost ay nagamit. So this is the first Lord na ating laban para hindi magko-contest ang side ng AP Bren as Aurora will secure that one. Okay, Detonas welcome na gamit. Habit of the Guardian as well. Basic Eke doon, nakakuha ng kill habang si Demon kahit naman din nakakanin si Der. Kailangan matras dito ng AP Bren, pero sabi, wala ka atras. James Makasay narito. Domi kahit nakakuha rin ng kill. Hop! Habang James James Fox! hinahabol. Bagsak si Domi kahit. Si Demon kahit magiging next sa target nila dito. Pero na-expire na yung Mupasa mode at kailangang lumayo ng AP Bren. Okay, tatlo na pa tayo sa side ng Aurora. Dalawa naman para dito sa AP Bren. Pero meron Lord. Yung Aurora sa may bottom lane. Grabe si Der, lagi siya nakakahanap ng mga malulupit na angle. Nahuli niya yung Sea Lion ni Yue. And AP Bren just finding these amazing team fights. Even though nawala sa kanila yung Lord, nahuli naman din yung Granger dito ni Doming kahit na out of position sila kasi sinubukan nilang labanan yung AP Bren. Knowing na mas makunat sila, may sustain sila, pero yun nga, hinabol nung Mupasa yung Granger. Kailangan na lang ngayon magkaroon ng opening para kay Shizo kasi kanina Sa Glorious Pathway, sakto na. Goodness! Dalawa na lang ang kakapit. Medyo Glorious Pathway. parang nag-open up ng talagang path na, nandito yung kalaban, Oo. lahat ng mga linear na pwedeng iba to na. Hindi maka-sidestep eh. Wala kang way para sumaistep Walang naiwang dash eh, yung sa AP Bren eh. Kakadash lang din nung Harit, kakadash lang nung... actually, wala naman dash yung Barat, pero ganun yung pakiramdam eh, na parang yung AP Bren nung time na yun, parang anong gagawin natin? Oo, walang habang alakit. Habang umaatras sila, Masakit. tiisin na lang natin. Oh, hawak kamay. Tiis lang, tiis lang. Tiis lang, Oo. tiis lang. Makakalusot din tayo dito, pero hindi kasi pinagbigyan ng Aurora. So ito yung sinasabi natin na naging adjustment nila coming to this game. So alam nila dito kung paano pahihintuin at pipigilan mga players dito na AP Bren. Ako, parang napigilan nila yung Grabe. paglayo. Naikasa yung Avenue of the Guardian pero hindi nabitawan. 35 seconds para sa next na Lord. Ganito na yung itsura ng teamfight para sa Aurora. Kahit sinong nasa unahan, pwede nilang bigyan. And yung counter sa potential response ng AP Bren, ang hirap din eh. Kasi kung ikaw yung AP Bren, as much as gusto mong natulungan yung kaibigan mo, titiisin mo na naman. Lalakarin mo na naman yung Glorious Pathway. Kita mo yung takbo ng kabayo kanina. Dire-diretso siya. Sabi ni Rene J, sige, subukan yung Romespo. Parang sagasa yung ginagawa no? Oo. Talagang sinasagasaan nila yung dumadaan. So ito guys, sa 12 minutes, magkakaroon tayo ng panibagong objective. Ganda ng pwesto nila dito
nila Rene J, even kay Edward actually. Kasi most probably, ang dadaan dito is yung mage sa pwesto ni Edward. Pero dahil alam nila na merong pupwesto na dyan, doon magagaling si Chomskirt tsaka Kekidot? si Shizu. Nako. Si Kekidot or si Dir ay pwedeng pumasok anytime. Oy. Aray ko, ang Na-realize sakit. nila. Arauch! Na-realize nila, sabi nila, same area. Kanina nag-flicker si Der dito. So kailangan nilang hanapin yung angulo na hinahanap ng dinosaur. And grabe, ang bilis lang nung Grabe ang hawak, no? Grabe ang hawak dito. Grabe ang control. left and right. Sarado yung entry points dito. Parang binigyan lang nila ng isang way na dadaanan ang AP Bren na Oh, kapag yun, kinagat no? nila yung way na yon, magdedelikado sila. Kasi sumilip nga lang si Dir eh. Ayun, tinan mo yung stock 236. 236 na. Surprisingly, hindi siya ganun ka, ano, no. I mean, mataas to, pero I would have expected a lot more. Parang mas Kasi mataas pa, no? Oo, kasi 12 minutes na. pwede niyang hampas-hampasin yung, yung Lucas tsaka Barats. Pero siguro medyo, medyo, hindi naman sa tipid, pero nakatamang timing dito yung Bats Impact. Hindi Sa siya kanya na rin basta-basta binigay yung binibitaw lang. purple buff. Oo. Siya na yung naka-purple buff. So, ibig sabihin ba niya na gusto na talaga tapusin dito na Aurora yung laban? Uy! Natag-Lord's Pathway! Oy, kumain na nga dito. Oh! Gasa Ay! ito! Yaman of the Guardian! Andun din yung Eternal Gabber kay Chomskirt. Ooh! Pero si Shizu pa ang nauna at pangalawa na si James Pang. Double kill para kay Dominic Haita. Habang si Yue naman ngayon ay nakakuha ng kill. Dalawa na lang ang natitira para sa AP Bren. At ang Aurora ay babawi din. Another Game 3 para simulan ng ating Week 2 Aurora